At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at iba't iba. Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakasal. Hello? Mga kapatid, mga kaibigan, muli po tayo nagbabalik dito sa programang Ayon sa Nasusulat Ministry. Ito po yung ating part 2 ng ating programa ngayong gabi, mga kapatid, no? At narito po sa inyong harapan, mga kapatid, ang mentor ni Brother Jared Almasora, si Brother Noel Ramos, na kasama natin. Isa pong masipag na mag-aaral ng Biblia, no? Na siya, mga kapatid, ay nagpakumbaba at inalam ang katotohanan, hindi nagbulag-bulagan. Kaya siya ay nandito sa Seventh-day Adventist dahil siya nagpakumbaba at tinularan ang ating Panginoong Kristo. No? So, pabatiin muna natin muli ang ating kapatid na Noel sa mga nanonood dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Brother Noel? Mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito na tayo ay naimbitahan sa Ayon sa Nasusulat. At mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nakilala ko ang katotohanan. Nandito tayo sa katotohanan, mga kapatid, at mapalad tayo. At nasumpungan natin ang Seventh-day Adventist. Yun naman po, mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Amen. 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 Okay, yan talaga. Tuwan-tuwa talaga, lalo na kapag may Sister Margie, no? Sana all. Okay. 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 Ngayon naman ay ating kakausapin, mga kapatid, or ating interviewin ang isa pa sa mga na-convert natin o na-convert ang Panginoon sa pananampalatayang Adventista, isa sa mga kasama ni Jared Almasora. O talo ka sa debate, Jared, ha? Dalawa to, Jared. Wala kang dadala. O ngayon, ito pangalawa natin, si Brother Ren Belza, no, na nasa Daet, Camarines Norte, no, na isang ngayon din ay masipag na mag-aaral ng Biblia. Okay, Brother Ren, pakilala ka, kapatid, at bumati ka sa mga nanonood dito sa ating programang Ayon sa Nasusulat Ministry. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi. Lalo na sa mga nakikinig sa gabing ito at sana po kayo ay nasa magandang kalagayan. At nagpapasalamat din tayo sa Diyos sapagkat tayo muling nagkausap-usap sa panahong ito. Binigyan niya tayo para makapagpakilala sa inyo. Bro Denmar. Okay. Dinig kita, bro. Dinig ka. Okay. So, ayan. Si kapatid na Ren ay sunod na nabautismoan kay Brother Noel, no? Wala tayo kasi may pakita picture o video, pero siguro sa susunod, no, makapagpapakita tayo kasi ipinautos natin kay Brother Ren ito, hindi niya pa nagawa. Pero mga kapatid, gayon man, ay atin siyang aalamin at i-interviewin, no? May mga ilang katanungan lang tayo. Siguro pwede rin magtanong si kapatid na Noel, no? Bilang kapatid natin sa iglesia si Brother Noel. Tayo naman ay magkakasama, sabi ko nga,
magkakakampi tayong tatlo. No? So yan, so paumpisahan natin, no? Brother Ren. Nasaan na ba si Brother Ren? Wala na naman siya. Ano ka ba naman? Mahina talaga yung signal, ano? Okay. So habang wala si Brother Red, mga kapatid at mga kaibigan, alalahanin niyo po sa part 1 ng ating video, no? Ipo-post natin sa YouTube ito ng magkahiwala, yung part 1 and yung part 2, no? Yan, pag-iwalayin po natin yan sa YouTube. Okay? Para inyo po mapapanood ang napakalinaw. Talagang binasag ng mentor yung kanyang estudyante talaga naman. Ano? Ganun talaga yung nasa totoo. No? Yun talaga nasa totoo. Hindi mo matitinag. No? Para kang bumangka sa pader. Oh, yan. Ngayon. Ito si Brother Ren. Dinig mo kami, Bro Ren? Opo. Dinig. Okay, dinig mo kami. Okay. So, gusto namin itanong, unang tanong, agad-agad. Yung mga nagko-comment, pwede magtanong mga kapatid, babasahin natin mamaya, no? Una nating tanong, Brother Ren, siyempre, pakilala ka muna sa kanila, kung sino ka, no? Ilang taon, taga saan, ano yung dati mong relihiyon, at ano yung ginagawa mo doon sa relihiyon na yun. Sige, yun muna at tanong natin sa iyo. Ako nga pala Ren Bells. 14 years old. Lalo na ako sa ng NCDA. Iglesia ng Diyos. Tapos, sabi na sila, adik ako sa diskusyon. Mahina yung audio ni Brother Ren. Siguro, Brother Ren, ganito na lang ang ating gagawin. Ano? Ito na lang yung ating gagawin. Walang solusyon diyan sa kundi mag-off cam ka. Yan talaga ang solusyon diyan. Ulitin mo kapatid na Ren. Sige. Sige. Ito, rinig na malakas na po ba? Yan, okay na yan. Ganyan ka na lang. Huwag ka na magbukas ng camera. Sige na. Ako nga pala si Ren Belsan. 14 years old. Galing ako sa pananampalatayang Iglesia ng Diyos na pinamunuan dati ni Jared Almasor. Yeah. Ang ginagawa ko doon, ang hobby ko doon, makipagdebate na may puot sa puso. Yun. Pero nung nakilala ko tong pananampalatayang Adventist, talagang gumaan yung pakiramdam ko eh. Ayan, mga kapatid, amen, no? At balita natin, mga kapatid, si Brother Ren ay may higit kumulang, hindi ko alam kung totoo 1,000 mga debate. No? Ang dami. So, mga kapatid, ito talaga ay sanay na debater or apologist ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Teka nga, nabanggit niya, no? Pinangungunahan niya ni Jared. Kanina, kine-question ni Jared yung otoridad ni Ellen White. Ngayon, tanong ko, Mr. Jared Almasora, ano yung otoridad mo na magtayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Saan yan sa Biblia na magtayo ka ng Iglesia mo? Pakisagot Yan. Pakisagot. Saan yan sa Bible? Basahin mo yan Okay. Sige, tuloy natin. Okay, sunod natin na tanong kay Brother Ren. So Brother Ren, nung ikaw ay magsuri sa Seventh-day Adventist, no? Gusto kong maikwento mo sa amin, paano ka nagsuri sa Seventh-day Adventist? Wala bang pumilit sa'yo? O hindi ba referensya lang ang habol mo? O kaya, babae ang habol mo sa Seventh-day Adventist? Ano ba yung nahanap mo dito? Ano ba yung nakita mo kung bakit ka umanib dito sa Seventh-day Adventist? Unang-una ko po kasing nakita dito sa Adventist ay sinuri ko po talaga yung araw ng Sabat
yung doktrina na bakit sinusunod ang 10 utos. Sa panahon natin ngayon, ang sumusunod lang kasi Adventist sa 10 utos. Marahil yung iba sumusunod pero allergic sila sa Sabat. Yun ang pinagtataka ko kaya sinuri ko ito. Ngayon, kung dun sa sinasabi na halimbawa, 'di ba? Alam naman siguro kalat 'yan. Reference lang ang habol ko sa Seventh Day Adventist. Pero Yan ka na naman eh. Oo. para siguro masabi yun, dapat may pruweba. Ano? Ang una kong katanungan diyan, nung nakuha ko ba yung reference ko sa ABIM o yung buong reference ng ABIM, nawala ba ako sa pananampalatayang Adventist? At saka kung babae, bakit hanggang ngayon wala pa akong jowa? Parang gusto mo magkaroon ah. Gusto mo ba magkaroon? Gusto mo ba? Tinatawan. Nagbibiruan lang tayo dito mga kapatid, Peace. Nagpaparinig lang ako, baka sakaling meron dyan. Ano? Anyway, mga kapatid, 14 anyos pa lang ito, kaya huwag niyong jojowain na. Kasi minor de edad yan, ba? Mayayari tayo sa child abuse nito. Okay, mga kapatid, si Brother Ren ay na-converte, hindi po sa debate ha. Ulitin natin, si Brother Ren ay hindi na-converte sa debate. No? Si Brother Ren ay lumapit sa atin, mga kapatid. Hindi ko alam po bakit po lumapit itong batang po sa atin. Lumapit at nagsuri, no? Pero kwento mo nga yung Brother Ren, bakit ka nga ba lumapit? Paano mo ko na-discover? Ano yung nagtulak sa nakausapin mo ko nung gabi yun? Nasabi mo, bro, pwede bang suriin ng Seventh-day Adventist? Yung pong time na nakadebate po kayo ni Jared Almasora, kumbaga inulit ko po yung yung video na yun. Tapos po, tiningnan ko po yung bawat salita po na lumalabas sa kanya para pong ad hominem na po yun eh. Tapos yung sa iyo naman po, pinagkukumpara ko po kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. Tapos doon po, parang nakakabagbag na po. Tapos nag-chat na po ako nun, di ba? Sabi ko, bro, pwede ko po ba itong turuing SDA? Tapos doon po tuloy-tuloy na po. Sumama na po ako sa Global Youth Day. Sumama na po ako sa mga activity. Nakaka-enjoy din po kasi. Ayan, oo. So ayun mga kapatid, si Brother Ren, nakita niya yung way na ating pakipagdebate kay Jared. Jared dalawa na yung bunga natin sa debate. Pumunta sa akin dito. Tanda mo, kung ikaw ay Roman Catholic ngayon, hindi counted si JB Garobo at ano ba yung pangalan ng isa? Si Cyrus, no? Yung Cyrus. Okay, basa kung si Jake Cyrus or whatsoever. No? Yung isang yan, bunga mo yan sa RCC. Pero sa Iglesia ng Diyos, nung ikaw nakipagdebate, dala-dala mo Iglesia ng Diyos, wala kang bunga, ha? Wala kang bunga. Yan ang resulta ng debate. Talo! Si Brother Jared Almasora. Talo eh. Bakit? Kakampi niya Pariseo. Pakinggan ninyo mga kapatid. Ito tignan ninyo mga kapatid. So sa ginamit mo ng 1:5:18, ang sabi niya, sinira ni Kristo ang Sabat at ang Ama ng Diyos ay hindi niya pinaniniwala mo. Sa 1:5:18 na yung Diyos sa langit ay hindi Ama ni Jesus. Kasi nungalingan to, tama? Kung galing sa mga Hudyo, kasi nungalingan yon. So, naniniwala ka sa sinasabi ng mga Hudyo na hindi lang sinira ni Jesus ang araw ng Sabat, kundi hindi niya rin Diyos, ay hindi niya rin Ama ang Diyos sa langit. Yan ba pinaniniwalaan mo? Yes or no? Yes, kung yung talata. Kung hindi nangirin si Kristo ng Sabat, ibig sabihin, nagkasala pag si Jesus. Yes or no? No. Pagka ikaw nagkasala, ikaw ba ay sumusunod sa kautusan?
o lumalabag sa kautusan. Pag hindi nagkakasala sa kautusan, sumusunod yun. Ito sa ginamit mo. Kita po ninyo mga kapatid. Dito, sasalain natin. Tatanungin natin si Brother Ren. Si Brother Ren mismo, ayon sa Juan 5:18, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Brother Ren, sa sinasabi pa ni Jared, nakapunto siya nung sinabi niyang sinira ni Kristo ang araw ng Sabat sa Juan 5:18. Hindi po kasi po may pahayag po si Kristo na pumarito po siya upang hindi po sirain yung kautusan, kundi ganapin po yung kautusan. Amen, no? Ayan ay mababasa sa Mateo 5:17. Tanungin naman natin si kapatid na Noel na mentor, eto talaga, uulit-ulitin ko, Jared Almasora. Alam kong surang-sura ka na talaga din na binabanggit ko ito. Pero ito talaga totoo. Kahit magreklamo ka pa, kahit magbaranggayan pa tayo, wala akong pakialam. Kahit dalhin mo pa sa Korte Suprema yan. Paglalaban ko, mentor mo si Brother Noel Ramos. Ha? Ipaglalaban ko kahit dumating pa tayo sa Korte, kahit sa ICC pa. Ipaglalaban ko ito. Mentor mo si Brother Noel Ramos. Ha? Okay. Tanungin natin si Brother Noel Ramos na iyong mentor. Tanong, Brother Noel, sinira ba ni Kristo ang araw ng Sabat? Yes or no? No, uulitin ko ha. Una sa lahat, ang nagsasalita sa 5:18 ng Juan, yung mga Pariseo at mga Hudyo. Ang tanong dito, yung Hudyo ba at Pariseo, tagasunod ba yun ni Kristo? Yes or no, categorical. Pag sinabi niyang yes, delikado ka. Kasama ka sa pumatay kay Kristo, katunayan. Katunayan, sa 24:35 ng Mateo, datapot ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin ba nun, yung Sabat may expiration at tatatapos? Di ba hindi? Nakasulat din sa Biblia, mga kapatid. Huwag tayong maging sarado pag-iisip. Basahin natin Biblia. Let us be biblical. Yun po, mga kapatid. Amen, no? Amen. So, mga kapatid, no, napakalinaw, no? Itong dalawang ito na nakapanood ng debate namin ni Brother Jared Almasora, talagang hindi sila kumbinsidong nanalo talaga si Jared. No? Hindi talaga. Doon pa lang sa sagot, no? Ito yung mga masisipag ng mag-aaral ng Biblia, mga kapatid. No? Ngayon, Brother Ren, baka sabihin nila, inalokan kita ng pera. Tanong, Brother Ren, kung ikaw ay umanib ng dahil sa pera, no? Magkano at balatuan mo naman kami? Baka meron dyan eh. Ayun po, wala po. Katunayan, yung sapatos ko nga po, nangangain na ng tao. Wala pong inoffer sa akin kahit piso. Ang katunayan, kaya po ako napadpa dito, sabi po kasi ni Kristo, sa 16 ng Juan, meron siyang mga tupa na wala sa kulungan o kawan. Ako po, natawag po dun sa kawan na tunay na iglesia ng Diyos dito po sa Adventist. Ayan, no? Ngayon, dahil sa iyong pag-Bible study, para patas ang tanong. Para patas ang tanong, may nabasa ka ba doon sa mga libro na ibinigay sa iyo, Brother Ren? May nabasa ka ba dyan? Founder at propeta si Ellen White. May nabasa ka ba dyan? Actually po, wala eh. Kumbaga, dinoktor po talaga nila yun. Kita mo? Ikaw talaga sinungaling ka, Jared Almasora. Pupunta ka talagang impyerno. Apokalipsis 21:8. Ha? Yung mga sinungaling, pupunta sa dagat-dagatang apoy. May pagkasinungaling talaga eh. Ano? Ngayon, eto, Brother Ren, tanong ko sa'yo. No? May babae bang pastor o babaeng elder sa ating church na nangunguna? Noong ikaw ay mabautismoan, meron ba? Wala po. Kasi po, pinagbabawal po yun na babae po.
magturo o mamuno po. Yung mga elder po natin, wala pong babae at si Ellen G. White naman po, hindi naman po namuno. Oh, ayan ha, Jared Almasora ha. Kanina, ang sagot ni Brother Noel, si Priscilla at si Aquila nagturo kay Apollos. Oh, mga propeta yun. Mga alagad yun, kamang kagawa ni Pablo. Oh. Samantalang si Ellen White, hindi nga nagturo. Oh. Hindi nagturo. Ha? Walang kami doktrina na sinulat ni Ellen White. Katunayan, tatanungin ko nga si Brother Noel. Sa pagbabasa mo, Brother Noel, ng website namin na seventhDayAdventist.org, yung 28 fundamental beliefs namin, may nabasa ka ba doon? Sulat ni Ellen White? Meron ka ba nabasa doon? Wala po. Uulitin ko na naman. Sige, ganito yon. Oh. Sa pagbabasa ko, mula sa referensya ng Seventh-day Adventist, wala nga mababasang founder siya eh. Ang mababasa ron, pioneer lang siya. Napakaliwanag na sinasabi ng Biblia eh. Siya mismo nagsasabi sa mga sulat niya na hindi niya tinatanggap o kine-claim, o hindi kine-claim na siya'y propeta. Yun po yun mga kapatid. Napakaliwanag naman sinasabi nun eh. Okay, mga kapatid, may binabasa lang ako, no? May pinadala sa akin si Doc Rocky na tanong para kay Ren, no? May tanong siya eh. May tanong. Okay. Ito tanong niya, Brother Ren, no? Ito tanong ni Doc. Actually, simple lang itong tanong ni Doc na pinadala niya, no? Okay. Basahin natin. Okay. Ang sabi ni Mentor, ito tanong niya. Para kay Brother Ren. Yan ha? Para sa iyo to. Specific ito. Tanong, hindi ito kay Brother Noel. No? Tanong ito ni Doc Rocky. Totoo ba na chick boy ka daw at marami kang nililigawan? Oh. At dito sa Adventist may nagugustuhan ka. Pakitanong mo nga, Brother Denmar. Totoo ba yan, Brother Ren, yung sinasabi? O yung nadidinig-dinig namin na gano'n? Totoo ba yun? May katotohanan ba yun? Yung kumbaga po, yung marami pong nililigawan, wala pong totoo doon. Pero po, pag pag sinabi pong isa, pwede papasok po 'yon. Pero pag sinabi pong marami, invalid po 'yun eh. Sa madaling salita, ako bilang debater, kung aking lilinawin, ibig sabihin, may isa. No? May isa. Okay. Hindi marami, isa ha? Okay, may isa. At least malinaw, may isa. Okay. Ngayon, ang tanong natin, kapatid na Ren, no? Kasi dahil ikaw ay na-converte na ngayon sa Seventh-day Adventist, ano pagkakaiba ng MCGI at saka Seventh-day Adventist? Yung pagkakaiba po, marami po kasi unang-una po, hindi po sila nangingiling ng Sabat. At ikalawa po, kumbaga allergic din po sila sa 10 utos. Bagaman ginagawa po nila 'yon. Pero ayun po, pinaikli na lang po nila, ginawa na lang po nilang dalawa 'yun eh. Pero para po sa atin, 'di ba? Yung dalawang kautusan po na para sa kanila, para sa atin, ang kauwian lang po noon 10 utos. Kasi ang dalawa po na 'yun, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay, may nadidinig kasi ako noon. Gusto kong itanong naman kay Brother Noel. May nadidinig ako, may batian sa MCGI na Sabat. No? Nagbabatian din kasi sila ng Sabat. No? Ano yung, di ba pag may piyesta, sabi nila piyesta ng Diyos ba yun? Tapos nagbabatian sila ng Happy Sabbath.
Ano ba ibig sabihin ng Brother Noel? Naabutan mo ba yon? Ayon lang po siguro sa kalaman ko, yung Sabat po na pinupoint nila ron, yung pag nag-isang taon ka sa iglesia, bawat taon Ayun. yun. Oh, ang tanong, nasa Bible ba yun ipagdiwang mo? Yung taon-taon kang nasa iglesia, yung membership mo. Nasa Bible ba yun? Wala po. Oh, wala ka naman pala bababasa ganun eh. Let us be biblical. Oh, iyan ang ating dapat na i-focus sa ating pag-aaral. No? Ngayon, no? Linawin natin kay Brother Ren yung mga bagay-bagay. No? Okay. So ngayon, Brother Ren, since hindi ka nga pinilit, hindi ka naman pinilit, hindi ka naman binayaran, hindi din naman dahil sa reference, hindi din naman dahil sa babae, no? At dahil sa sabat at kautusan, at nakapanood ka ng aking debate, no? Ano pa yung masasabi mo na naghikayat palalo sa iyo, no, na magsuri at umanib sa Seventh-day Adventist? Ang nanghikayat pa po sa akin, yung yung marami pong activity na para po sa akin yung activity po na yon nakakatulong po yun sa pag po ng church pag-unlad po, saka po natutuwa po ang Diyos doon sapagkat pinagdidiwang po ang kanyang ang kanyang ginawang banal na Sabat, yung minsan yung pinaka nang hikayat talaga sa akin dito, Brother Mar, yung Sabat, kasi kada Sabat lagi ako minsan ako nagsasalita. Kaya yun, ginanahan ako, nagkabunga, nakapagpabautismo, naging kaanib. Okay. Ngayon, ayun yung lalong umakay sa'yo. Pero ito siguro, bago ko ipasa kay Brother Noel, siya naman siguro magtanong. Bakit Adventist? Di ba? Marami naman dyan eh. May Catholic, katulad dito, nila Jared Almasora, no? May born again, may Iglesia ni Cristo, may Jehovah's Witness, may Baptist, at iba pa. Bakit Adventist? Kaya po Adventist, kasi po pag pumunta po ako sa Catholic, alam ko naman po na sila yung kinatuparan sa Revelation 13. Kapag po born again, ang turo oneness, mali naman po. Kapag po INC, sasabihin sila maliligtas, samantalang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 5:13 na nangasalabot ng iglesia, Diyos ang umahatol, mali naman po. Pag Jehovah's Witnesses, mali naman po, sulpot lang po, yung pangalan ng Jehovah, sulpot lang din po. Dito na po talaga. Okay. Ngayon, ipasa ko naman kay Brother Noel kung ano ang kanyang masasabi or magtatanong siya. Bahala siya, no? Ibibigay natin ang pagkakataon kay kapatid na Noel. So yan pa mga kapatid, may tatlong tanong lang naman ako sa kapatid na rin. Ilan, di ba yung nasabi kanina ni Brother Mar na 1,000 debate? Sino-sino yung mga nakadebate mo na yun? Yung 1,000 debate na yon, yung 1,000 na yon, bawasan mo ng 2 0 para maging totoo. Ha? Sabi... Bawasan daw na 2 0. Okay. Bali 10 lang, minus 10, ano. Nag-comment si Brother Rex Bumatay, no? Amen. Patuloy lang sa pananampalataya na iyong tinanggap. Ayan, Brother Ren, ha? Okay, next question tayo. Ako moderator muna, next question. Sa ating natutunan sa doktrina, kapatid na rin, ano yung pinaka-natandaan mo? Yung pinaka-natandaan ko dito, yung tunay na iglesia.
Ano yung sa tunay na iglesia? Ano yun? Ayun nga bro, silipin na natin lahat ng iglesia na nag-i-exist ngayon. Kahit tig-isa tayong hawak, tignan natin kung ano yung iglesia na nangingiling ng Sabat, yung sumusunod sa 10 utos, yung may pag-ibig sa kapwa, yung Ano hindi pa? nawawalan ng miyembro at laganap sa buong mundo. Oo, yan, no? So, okay. Next question tayo. Ito yung last question ni Brother Noel. Nakamute ka bro. Okay, sige kapatid. Okay na. Sana pag-aralan natin sa sanctuary, ano yung pinaka natutunan mo ron? Tumutak sa'yo. Doon, ah, hindi ako pero wala akong natandaan doon kasi nung time na tinapik ka ni Brother Denma, wala ako o parang antok ata ako no nung tinapik yan kasi gabing-gabi na eh. Ngayon, yung sanctuary na sinasabi, hindi ko talaga magets. Oo, hayaan mo. Uulitin natin at babalikan natin yan. At least mabuti ay yung nabanggit, no? Okay, so yun mga kapatid, no? Meron tayong 60 na nanonood, no? Ang dami. 60 na nanonood sa atin ngayong gabi, no? Binabati natin, hindi kayo maisa-isa, pambira, oh. Maging dito sa YouTube, meron din mga kapatid, ha? Live tayo, no? Sa profile ko, sa ayon sa nasusulat at sa YouTube, mga kapatid. No? So, pumunta tayo sa YouTube, mga kapatid. Tignan natin kung may nag-comment yan. Papatiin natin kung meron man. Ito, puntahan natin, ano? Wait lang po, mga kapatid, ano? Bibigyan lang natin kayo ng para kung may katanungan kayo, ay itatanong natin kay kapatid na Ren. Okay. May na-comment ba? Ayun, meron. Oh. Oh, yung sabi diyan, si Brother Noel, magpatuloy ka hanggang pagdating ng Panginoon, no? Ayan, sabi nung ng isa nag-comment, magpatuloy ka niya hanggang sa pagdating ng Panginoon, no? So ayan yung sabi nung isang ating manonood sa YouTube, Brother Noel. Okay. So ngayon mga kapatid, tatanong natin kay Brother Ren. Kasi siyempre, siya ay naglipat-lipat na, no? Mula sa MCGI patungo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, no? Actually, sabi niya nag-born again pa daw siya no? Oh. Nag-born again pa daw siya, mga kapatid. At ngayon ay Adventist na. Okay. So, itatanong natin sa kanya, last na ba ito talaga, itong Adventist? Naaniban mo, last na ba ito, kapatid na Noel? Kapatid na Noel. Kapatid na Ren. Yes po. Ang balak ko nga po, sana po mangyari po yung kalooban, gusto ko po sana maging pastor sa Adventist. Okay. Oo. Ayan. So, teka, maiba ako, Brother Ren. No? Ano yung masasabi mo doon sa mga dati mong kasamahan na katulad ni Jared Almasora at saka nung iba pa na dati ninyong kasama na napunta sa Roman Catholic. Ano masasabi mo sa kanila, Brother Red? Ito po walang personalan Nasa inyo na lang po kung sasama po yung loob niyo. Mas maganda po kasi prangkahin na para wag na pong malambing, prangkahin na po basta totoo sinasabi. Ang masasabi ko lang po yan, kamusta na po, kakamustahin ko na lang po sila sa hinaharap kung ano pong mangyayari. Kasi po, alam naman po natin kahit alam nilang mali, papasukan nila. Sabi ko nga, nasabi ko na kay Bro Cyrus na ang Antikristo magiging sinrami ng buhangin sa dagat.
Brother Mar, nawala po siya. Saka bro, ano? At saka bro, kapag si Bro Jared kasi, actually, nawala si Bro Denmar. Kahit, okay, ito, pagpatuloy mo kapatid, ako muna host. Sige. Si Jared Almasora kasi, alam namin, wala namang kaming alam na aanibs talaga siya sa Roman Catholic dahil sa aral. Ang alam namin, aanib siya sa Roman Catholic dahil sa reference, dahil sa kasikatan, at higit sa lahat, inoperan ata siya ng pera ni Father Darwin Gitgano and Brother Jaldo Alabado. Yun, inoperan sila ng kasikatan kaya nag-Roman Catholic. Kami dito kahit hindi sikat, anong pakialam namin sa kasikatan? Sikat ka nga, kamusta kaya sa hinaharap? Mapunta ka kaya sa langit? So, ayan, kapatid, ano bang masasabi mo sa iyong mga kasamaan dyan sa iyong church? And baka pwede mo naman silang batiin, Dito sa mga kasama ko sa church, talagang masisigla. Talagang magagaling, mababait. Naalala ko nga nung nakaraang Sabat, nagkaroon ako stiff neck, alam mo yon? Yung bali sa leeg, parang bali na hindi ko na maiikot. Nagkaroon ako ngayon. Yung asawa ni Elder Ereneo David, napakabait. Imbis na pabayaan ako, alam mo ginawa, hinilot o binigyan ako ng gamot na ipanghaplas ko sa leeg. Kinabukasan wala na. Amake mo kung hindi ako tinulungan nun siguro hanggang linggo nandun yun. Baka nga hindi pa ako nakapagpa-picture nun sa kanila. Kasi yung time na kumbaga tinanggap nila ako sa church. Yung pagtanggap ang saya nga Sinamayan ako, yinakap ako, basta masaya. So, ayan, kapatid na rin, anong masasabi mo naman o ano naman ang mga ginagawa mo sa iyong gawain? Meron ka bang ginagawa mga Bible study dyan o mga pangangaral o misyon na dapat gawin sa iglesia? Yun lang, kapatid. Actually doon, meron akong isinasagawang Bible study dito pala. Sorry. Dito, meron akong isinasagawang Bible study na kaya nagpapatulong ako kay Bro Denmar na magpatulong na gumawa nung mga sa topic na yon. Nag kasi kapag So, kapatid na rin, ilan ang bahay na iyong nabautismuhan? Nabautismuhan to rin. Na Bible studyhan, ayan, sa araw na ito. actually, pag ako nagba-Bible study, hindi ako nagbabahay-bahay. Kumbaga, nagtitipon-tipon na sila doon sa isang dako na yun. And then, nakakaano nga lang kasi, sila kumbaga, antukin, hindi ko, wala silang, kasi, unang-una, wala naman akong pera para magpa-snack sa kanila. Kung sino makinig, tara. Antukin kasi yung mga tao. Pero, Okay. sinisikap ko, libang-libangin. Okay, ay nagbalik tayo mga kapatid doon, nawala tayo sa ere dahil mahina ang ating signal. Welcome to the Philippines talaga. Oh. Ayan mga kapatid, no? So tuloy natin ang interview kay Brother Ren, no? Sa isang makabuluhang kanyang paglipat ng relihiyon. Ngayon, Brother Ren, kasi alam mo, eto no, ang question ko sa iyo. Since sinabi mo kanina, kasi hindi ko napakinggan yung usapan ninyo ni Brother Noel, no? Since sabi mo kanina ito na yung last na iglesyang iyong kaaaniban, no? Yun yung last, no? Na
ito na yung last na yung kinaaniban. Okay. So, ikaw ba ngayon ay willing mangako sa harapan ng maraming saksi, di ba? Sabi sa Biblia, kailangan sa harapan ka ng maraming saksi kay mangangako sa Panginoon. Kaya mo bang mangako sa harapan ng maraming saksi at sa harapan ng ating Panginoon na ikaw ngayon ay maninindigan bilang Seventh-day Adventist hanggang sa muling pagparito ng Panginoon? Opo. Kasi ang sabi nga, 'di ba? Pagka pabago-bago, ibig sabihin mali. Lalabas pag pabago-bago ako, lalabas ako mali. O edi hangga't may nakikita akong totoo, doon ako. Hindi ako lalayas dito sa totoo. Kasi sabi nga yung iglesia na yun, kapupuotan din ng lahat yung, ano bang iglesia ang kinapupuotan? Alin ba? Alam nyo, pinag-iinitan nga tayo ngayon ng mga iglesia ni Manalo eh. Kaya ngayon, nanunumpa ako na hanggang sa katapusan ng mundo, dito ako. Brother Noel, ano ba yung mga naitanong mo? Kasi nawala ako kanina eh. Ano ba yung mga naitanong mo kay kapatid na rin at ano yung kanya naging sagot, no? Yung ano po bang balita sa mga binabible studian niya, sa mga pangangaral niya, at ano ba ang maaasahan ng kapatid sa kanya? Ayan. Sa mga plano niya na gagawin. Tama naman. Tama naman yun. Oo. Ayan. So, mga kapatid, no, bali si Brother Ren ay nasa Daet, Camarines Norte, no? Sa mga taga Camarines Norte naman, nananawagan ako, kung may nagmamahal sa akin yan, no, kahit isa lang. No, maimbitahan ninyo ako, mga kapatid, diyan sa inyong lugar, no, sa Camarines Norte, no? Kasi diyan sa Nueva Ecija, kala Brother Noel, marami nagmamahal sa akin eh. Ano? Ayan. Doon po sa mga taga Camarines Norte, kung mayroon man, no, maraming salamat. Kung wala naman, maraming salamat pa rin. No? So ayan. Siguro panguling tanong na lang natin kay Brother Ren, no? Panguling tanong natin kay Brother Ren. Kasi dahil sabi mo ay ito na talaga yung pinakahuling church na yung aaniban. Oh. Ikaw ba muli sa harapan ng maraming saksi, ikaw ay magpapasakop at susunod, no? Doon sa nakatataas sa mga pastor, mga elders natin, no? At siyempre, doon sa mga nakatatanda sa iglesia, handa ka ba, willing ka ba na magpasakop at sumunod sa kanila, Brother Ren? Opo, kung yun po ang kalooban ng Diyos, bakit po hindi, di ba? Kailangan po talaga magpasakop po sa nakatataas kasi po ito, kung sino po mas matanda, siya po yung masusunod. Yeah. Ayan. May naalala ko, Brother Ren. Oo. May naalala ko. Okay. So, dahil may naalala ko, ito na siguro talaga pinakapanghuli. Ang kulit ko talaga minsan. Ito, may naalala ko, Brother Ren, at gusto ko na rin itanong, kasi curious ako. Actually, curious kami. No? Na itanong. No? Nung ikaw, bago ka maging Seventh-day Adventist, bago ka maging Seventh-day Adventist, katulad ni Brother Noel, meron siyang mga tanong sa kanyang kaisipan. Ikaw naman, ano yung mga tanong mo sa iyong kaisipan na naisip mo at nung matagpuan mo ang Seventh-day Adventist, nasagot ba yung mga tanong mong yun? Yung tanong po na yun, yes po, katulad po ng ano po meaning ng Seventh-day Adventist, yung meaning po pala yung seventh day, ikapitong araw po, kumbaga Sabat po, tas yung Adventist po, yung paghihintay po na ikalawang pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga po yung nasa 2:13 po ng Tito. Ayun, okay. So yun yung aming mga katanungan, no?
Tignan natin kung may mga bagong comment. Okay, may bagong comment dito. Basahin natin, no? Maraming critics sa ating church. Sabi diyan, no? These last days, sana po ang Panginoon ay magbigay ng spiritual strength sa inyo. Ayan, ito, tanong sa inyong dalawa ito, mga kapatid ko. Mga kapatid, Brother Noel, unahin kita. May mga critic o mga kumakaaway sa iglesyang ito sa labas at loob ng ating iglesia. No, ang sabi dito, sana ay bigyan kayo ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kayo magpatuloy sa pananampalataya. No? Yan ba ay maaasahan sa inyo ng mga kapatid na sa kabila ng pang-aaway at pang-uusig sa iglesyang ito, mapalabas at mapaloob, kayo'y magpapatuloy sa pananampalatayang itong Adventista. Opo. Magpapatuloy po tayo, ano? Yun lang po ang masabi ko, opo. Dahil ako, hindi po ako tulad ng ibang mangangaral na puro kakasalita, hindi naman napapanindigan din. Ang lagi lang pong tinatandaan natin, yung unang 1:18, mumunti ko mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita, ni ng dila man, hindi ng gawat katotohanan. Yun lang po, Brother Mark. Brother Ren, yung sa'yo naman, maasahan ba yun sa'yo, Brother Ren? Opo. Alam naman po natin na sa loob po ng iglesyang ito, wala na pong taguan, may Satanas po at Judas po talaga dito. Bagaman kahit kapatid ka o nasa labas ng iglesia, kapupuutan ka po niyan. Siguro, baka po may inggit sa'yo o may galit po sa'yo, pero para po sa akin, naayos lang po yung kasi taste na lang po kasi po sabi sa 22 ng Mateo, at kayo'y kapupuutan ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit, ang magtitiis hanggang kawakasan ay siyang maliligtas. Yung pagtitiis po natin ngayon, hindi na po maabot ng 100 taon, baka nga po 50 lang, tiis na lang po, malapit na din po dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen, no? Ayan. So, bilang pagtatapos ng ating part 2 ngayong gabi, at sa susunod na linggo naman tayo magla-live, no? Pagbibigyan natin si Brother Ren, kung meron pa siyang huling pananalita, may gusto siyang batiin, may gusto siyang sabihin, no? Ibigay natin kay Brother Ren ang panahon at siguro dito sa panahon na to pwede ka nang mag-open cam kasi saglit na lang naman ito. So, sa'yo na panahon, Brother Ren. Binabati ko nga po pala yung nagbautismo sa akin si Pastor Levi Perdon. At ang kasalukuyan pong pastor na kasama ko po, mabait po talaga. Binabati ko din po si Pastor J. Mark Villarante. Isa pong pastor na talagang mabait, masipag, higit sa lahat, pogi, yun lang po at maraming salamat. Teka, parang hindi ako niniwala doon sa pogi. Pastor J. Mark, kailangan imbitahan mo ko nang makita ko kung talagang pogi ka, ha? Hindi ako naniniwala kay Ren, ha? Pero sabi nga nila, ang bataan niya ay hindi nagsisilungaling. Okay. So, pansamantala, maniniwala ako. Pero hindi talaga ako maniniwala hanggat hindi mo ko iniimbitahan dyan, Kailangan makita ko personal. Sabi nga ni Tomas, kailangan makita ko ang butas sa kanyang tagiliran at sa kanyang mga kamay para ako'y maniniwala at sasampalataya. Kaso sabi ni Ventilasyon, ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, mali yun. Sabi, tanda mo na si Tomas. Absent nga di ba? Pero yun nga, kailangan makita kita personal, Pastor J. Mark, Ayan. So binabati natin si Pastor Levi Perdon, isang ay batikang pastor, Binabati natin yan si Pastor J. Mark, si Pastor Levi Perdon at si Pastor J. Mark Villarante, Ayan. So, district pastor po yan sa kanilang area dyan po sa Maydaet, Camarines Norte. At siyempre, binabati natin si Pastor Titer Munding,
ng West Nueva Ecija District, no? Yan ang kasama ni Brother Noel sa kanyang pangangaral, no? At si Elder Adan ng kanilang church, no? At, in behalf ng iba pang mga elders nila, no? Yan. So marami pong salamat sa inyo pong pag-imbita sa akin dyan. Nitong mga nakaraan pa. Baka naman. Ano? Ayan. So mga kapatid, si Brother Noel naman, ano naman kaya ang panghuling salita ni Brother Noel sa gabing ito? At may babatiin pa ba siya bukod kay Sister Margie? Tignan natin mga kapatid. Sa iyo na ang panahon, kapatid na Noel. Binabati ko po ang aking mga kasamahan sa Bible study, kay Elder Adan na pinamumunuan po ni Pastor Titer Munding. Ayan. Sa napakabuti po naming district pastor, at binabati ko po si Elder Alex at ang aming mga kasamahan dyan na choir. At pinakalas si Sister Margie po. Ayan, big shoutout po sa iyo, sis. Isang mabaling mga Diyos. Yun lamang po. Na napakasipag sa gawain. Hindi talaga nawawala si Sister Margie, no, sa bati. Si kapatid na Noel ay kasama na sa choir, no? At si Brother Ren, inaasahan natin, Brother Ren, no, yung ating napag-usapan na ikaw ay sasama o sasali doon sa nagre-recruit na missionary o canvassing ministry o yung pagbibenta ng mga libro. At least ikaw ay mayroon kang bahagi sa paglilingkod sa Panginoon nito, no? Ay sa darating na Sabat, mga kapatid. At dahil wala po akong schedule sa susunod na Sabat, no, alinman sa dalawang bata ito ang makakakita sa akin. Talaga. Oo. Hindi ko alam kung sino mapalad sa kanilang dalawa na makakakita sa akin ngayong darating na Sabat kasi wala akong schedule. No? Tingnan natin kung sino o alin sa dalawang pinakamapalad na batang narito ang aking bibisitahin. No? Ayan. Mga kapatid, kung mayroong mag-imbita sa atin, maka-cancel yung ating pagdalaw. No? Ayan. Panalangin nyo lang talaga na dalawin natin itong mga mapapalad na batang ito. At muli po mga kapatid, meron po kaming schedule, no? First Sabbath of May. Yan po tayo sa Springville, Camela Springville, no? Diyan po sa Cavite, no? Camela Springville Seventh-day Adventist Church. Second Sabbath sa sa Pag-asa, Bagong Pag-asa, Seventh-day Adventist Church diyan po sa likod ng SM North EDSA, mga kapatid. At third Sabbath, wala rin po tayo schedule. Pwede po kayong magpa-schedule sa akin, mga kapatid. PM nyo lang po. At pagdating ng fourth Sabbath, magkasama kami ni Brother Noel dyan po sa Haro, Seventh-day Adventist Church sa Iloilo, mga kapatid. Makita-kita tayo dyan, mga kapatid, no? Webes hanggang Linggo, mag-book na po kayo para makita ninyo si Brother Noel, no? Magpipicture tayo, pipiknik, at siguro sana makapunta tayo ng Boracay, no? Yan, makaligo na. Magdadala daw si Brother Noel ng swimsuit. Yan. Para siya. Hindi ba? Oo. At pagdating ng Pim Sabat, dito po tayo sa Bahayang Pag-asa, Seventh-day Adventist Church. No? At bago tayo magtapos, binabati ko ang bumubuo ng Advent Biblical International Ministry sa pangunguna ng aking, syempre, pogi. Yan, pogi talaga. Walang tututol. Dahil ang tututol, giba. Ang aking poging mentor. Yan. Poging mentor. Kaya ayaw siyang lapitan ng babae. Hindi pala. Poging mentor namin, Dr. Rocky Tulog. At yung aking kasama, partner sa ministry, na mahilig sa pulang lipstick na kanina naka-live, Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong magaling na debatador natin na mayroong 400 debates
Grabe, tigil ka na, Bro Fernando, mag-retire ka na. Bigay mo na to sa dalawa. No? Tayo yung mag-retire na. Okay? Ngayon, isa ko yung masipag at magaling ding mag-aaral ng Biblia si Brother Fernando P. Camacho Jr. No? Binabati din natin ang mga taga 3A Media, no, na ating grupo sa Mindanao, no? Yan ho ay ano masasabi natin? Maayong gabi sa inyong tanan mga igsunan, no? Yan, pasensya na kayo sa aking Bisaya, makalisod-lisod talaga ako. Dahil hindi ko maintindihan yung inyong language, no? Pero susubukan natin, ha? Subukan pa rin natin. At mga kapatid, binabati natin ang mga kaibigan natin sa Advent Hope Messenger na ating grupo at sa iba pang mga grupo ng mga Seventh-day Adventist, syempre. Mga kapatid, mga kaibigan. Diyan din sa ating YouTube and Facebook. Maraming pong salamat sa ating sponsor, Brother Arcel Ballesteros, no? Si Dr. June, no? Si Dr. June, no, na naggawa ng ating salamin, no? Kung gusto niyo po mga kapatid, meron po tayong elder dito sa Bustos, Bulacan, na elder natin si Dr. June, no? At siya ay nag-aalok mga kapatid ng serbisyo o ng paglilingkod sa paggawa ng salamin, no? Kung kayo nais yung magpatingin sa mata, ay tawagan niyo lamang po si Doc June, mga kapatid. Nako, may tumatawag. May last caller pa ba tayo? Sino yan? Kala nga, may tumatawag. Sino yung tumatawag na yan? Ayan, tumatawag na rin siya dito. Ano ba to? Tumatawag sa ating live eh. Okay, sagutin natin mga kapatid, mga kaibigan. Ipasok natin si Mentor Rocky dito sa ating programang Ayon sa Nasusulat Ministry. Sagutin natin. Doc Rocky? Sumagot ka. Ayan, hindi siya na-call ended, no? Hindi ko alam kung bakit. Okay? Okay, ayun. Okay, dito po sa ayon sa nasusulat, no holds barred ang biruan natin dito. Ayan yung biro-biro lang yun yung mga gano'n na kanina. Yung aking mga binanggit. Ay, ato tumatawag eh. Ito talaga si Brother Denver, biruan lang po yun mga kapatid, ano? Okay? Ngayon mga kapatid, maraming po salamat sa mga nanonood. Tatapusin ko na to, baka tumawag na naman ito. Sa ngalan po ng aking mga kasama, Brother Noel Ramos and Brother Brother Belza, ng mga samahan ni Brother Jared at si Brother Noel na mentor ni Brother Jared Almasora, mga kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, muli po nagpapaalala sa inyo na atin pong patuloy na sampalatayanan ang hiwaga ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo'y muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, ay humanda ka na dahil malapit na ang muling pagparito ng Panginoong Kristo. Mga kapatid, sa susunod na linggo, kita-kita po muli tayo dito po sa programang Ayon sa Nasusulat Ministry sa online at sa Facebook. No? Samahan niyo po kami ni Brother Noel. Kami po ay magtatandem dito sa programang ito dahil meron po kaming bagong segment na gagawin. Ano yung segment na yan, mga kapatid? Tanong mo sa Seventh-day Adventist, Biblia ang sasagot. Worldwide Bible Online Study and Exposition, mga kapatid. So ang ating topics umiikot sa 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. So muli po, mga kapatid, bye-bye and God bless sa inyo lahat. Good night po sa ating lahat, mga kapatid.
At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng hipabawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bansa. Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at mga